Ay, sir, sorry. Hello, hello Ano po, po? good morning po. Ako po si Earl. Narinig po ba? Sandali lang, sandali lang. Sure. Yeah. Yung feeling namin, ma'am, parang next week din. Sige, ma'am. Po. Thank you, ma'am. Okay, thank you, sir. Oh, please. Oh, Sayang yun. at least may nalalaman ako. Di ba? Oo naman. Thank you, Ayan. ma'am. Sige po. Okay. Pwede na? Rinig po ba? Malinaw naman po. Oo. Pwede bang sabay kami ng timbay or Bali po kasi for data analysis po kasi kailangan po na individual interview po. Okay. Ayun po. So, hello po. Good morning. Ako po si Earl Jan Alfaro. And yung kasama ko po dito Hello po. ayan, Ako, good morning po. si Ram Jerel Vasquez Yes po. po. Ayan. Morning. Okay. Bali po, thank you po sa pagpapa-unlock ng invitation po namin para maging isa sa mga respondent namin sa thesis po namin, The Fight Against Social Media Algorithm, an investigation on how the weaponization of Facebook can influence the cognitive and behavioral abilities of journalists in altermedia network. Ayan po. Kung may mga, bago po natin simulan, kung may mga gusto po kayo i-clarify and itanong, this is the time na po kung may gusto po kayo itanong. Yeah, so far wala naman. Pero sige, let's go on with the interview. Ayan po. For ano na lang din po. Kukuha lang din po kami ng demographic profile po ninyo. And po, para po sa record, ano pong full name nyo po? Yeah, ako si Gwendolyn Gay Longid Gaungan. Ilan taon na? 55 years old. And taga saan po? Ako ay katutubo ng Sagada at saka Bontoc. Dito sa Mountain Province. Yes. Bale, ano pong work po ninyo? Sa kasalukuyan, ako po ang OIC Station Manager ng Radyo Sagada 104.7 FM. And ano pong beat po na hinawakan niyo? Actually, we are here as community broadcasters. So we take on tasks as news broadcasting, gathering of the news at the same time, technical at saka mga development programs. Ayan po. Last po para sa demographic profile po natin. Ilang taon na po kayo sa serbisyo? Mula noong 2013 na nagsimula ako as a community volunteer dito sa Radyo Sagada at noong 2022 lang na hinawakan yung katungkulan bilang OIC Station Manager. Dadako na po tayo sa part 2 po natin, yung instances of to lead to alternative journalists harassment on Facebook. So first question po natin, anong parte po ng trabaho ninyo yung na-experience mo yung harassment online? Ang kasagsagan ng experience in relation to harassment is itong the past 4 years, no? Una, dahil siguro ito nga yung pagkabuo ng NTF-ELCA at ng panahon ng gobyernong Duterte at saka nagpapatuloy naman sa ngayon pero at a lesser scale. Yun yung sagot sa tanong niyo kung kailan. Pero prior to that, syempre yung Facebook naman kasi medyo naging mas aggressive ang mga state forces sa panahon na yan na nagkaroon sila ng mga Facebook pages and nagamit itong mga Facebook pages nila bilang pangontra sa mga vocal na journalists.
Ayun po, yung mga online harassment po na natatanggap po ninyo, paano nyo po ba, sinasagot nyo po ba siya, and ano po yung mga characteristics ng or klase ng harassment yung natatanggap nyo po? Okay, dun sa unang tanong, sa ano yung tipo, na pangalawang tanong pala, unahin kong sagutin, ano yung tipo ng harassments na naranasan ako particular, yung pag-link sa akin sa New People's Army at saka Communist Party of the Philippines. Na isasama ako dun sa mga listahan at mga pinupost ng mga uniformed personnel na mga kilalang mga Red Fighters at mga pangulo ng CPP dito sa Cordillera. Dun sa unang tanong in relation to ano yung aking mga reaction sa mga ganitong post, una hindi ko siya sinasagot. Siya binibigyan ng answer directly or indirectly. Pero ang ginagawa namin ay nagpapaliwanag na lang kami online sa aming mga broadcasts hinggil sa nagpapatuloy na red tagging at iba pang forma ng harassment sa mga hindi lang sa journalists at broadcasters kundi sa malawakang bilang ng mga Pilipino. Yun. Ayun po, yung mga online harassment po na natanggap nyo, yung mga red tagging, humantong na rin po ba siya sa physical harassment? Kung humantong po siya sa physical harassment, anong klase pong physical harassment yung natanggap niyo? Hindi naman siya umabot sa physical harassment. Although may mga pagkakataon na parati namang sinusubaybayan, no? Yung mga kilos namin hanggat doon sa aming tinitirhan na may mga surveillance na nangyayari. Sa tingin niyo po ba naging parte yung algorithm and policies ng Facebook sa mga natatanggap niyong harassment bilang alternative journalist? Yung Facebook, nakakainis kasi yung Facebook. napaka what do you call this? Even yun nga, no, in terms of reactions pala, dagdag ko lang dun sa sagot kanina. Nire-report naman namin, no, sa Facebook yung ganung mga harassment online. Pero yes, most of the posts have been taken down. Pero yun nga, it has to be a number of people who would need to report these harassments. So, yung iba natatanggal, yung iba ay hindi. Ngayon, dun sa Facebook, ang problema kasi post mo muna nandiyan na yan bago ma-take down, di ba? I think that's the big problem. If there are sana algorithms that they should put out for Facebook, sana hindi ko lang alam kung paano nila gagawin, pero sana bago siya muna lumawak, bago ma-share, bago ma-screenshot at ma-share ulit itong mga to, bago siya ma-take down. So, it's really slow, no, in terms of protecting rights, especially of journalists or other people who are placed in a situation na kailangan pang mag-report, kailangan pang, hindi ko alam kung ano yung mga community standards na yan na hindi naman talaga nasusunod kung wala namang nagre-report. Gaano po ay kadalas nakakatanggap ng harassment and threats bilang miyembro ng alternative? Hindi siya madalas, no? If it's compared to itong mga ibang mga journalist na nasa NCR at saka sa syudad ng Baguio, ang sa amin ay hindi rin naman din ganun ka-direct, no? As Radyo Sagada, ito lang yung sa kabuuan at tinatawag na Radyo NPA kasi nga we really broadcast things that are for the marginalized, kaya nga to provide voice for the voiceless. Kaya madalas na kami ay natatawag na Radyo NPA.
Even in fact, the music that we play ay sinasabi nila ay makakaliwa. Ganyan. Yun naman yung tipo ng harassments na natatanggap namin. Wala pa naman kaming experiences na kami ay nakasuhan for cyber libel or more grave threats to our person or to the station. However, madaming pagkakataon na ang aming transmitter tower ay na-vandalize, no? Ito ay napapasok at yung aming kagamitan ay nasisira or nananakawan. Wala naman kaming direct evidence na ang mga ito ay kagagawa ng mga autoridad, pero ito yung mga na aming karanasan in terms of physical attack sa aming station mismo. Yung karugtong po ron, anong features ni Facebook yung madalas kang hinaharas? Via comment ba yan? Or private message? Or No. post? These are direct posts. These are direct posts by the men in uniform na yun nga, yung beware of CPP, NPA. Tapos yan na, maglalagay sila ng mga litrato, mga linking people to the revolutionary forces. Ganyan. Kung sa aking karanasan, gano'n. And ano naman po yung mensahe na natanggap po ninyo o naranasan po ninyo, yung pinaka tumatak o naglinger ng matagal sa inyo po? Personally, Opo. sa akin, wala naman, pero ganyan, mas yung posts na dahil hindi ko naman sinusundan yung mga pages nila ganyan, ibang tao yung nag-call ng aking attention. Ayun po, bukod sa mga text format na harassment, yung mga Facebook post po na babasa nyo po patungkol sa inyo or sa radyo, may natanggap ka pa po bang ibang format na harassment? Bukod dun sa nabanggit nyo po kanina na vandalizing dun sa tower po ninyo, ganyan. May iba pa bang form of harassment kayo natanggap? Wala namang ganyang tipong harassment sa akin. Sa panahon na nandito ako as a direct regular volunteer for Radyo Sagada. Mas noong panahong ako ay nasa isang non-government organization or people's organization na may mga natatanggap na mga iba't ibang anyo ng harassment. May mga pagkakataon po bang nakipagpalitan ka ng salita sa mga nakaharap sa inyo? Yung isa kasi, itong recently, I think it was prior to the 2022 elections, ang 54th IB, Community Relations team nila, no? Came up with a list of 14 individuals dito sa Sagada na persons of interest. Kasama ako doon. So, pinagpipilit nila na gumawa kami ng affidavit renouncing our support to the New People's Army and the CPP-NDF. Yan. So, yun yung isang direktang itsura ng harassment. Kasi in the first place, wala naman silang proof na kami ay direktang sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, pero pinagpipilit nila na gumawa kami ng isang publikong dokumento na i-renounce ito. Which of course I didn't do. Hindi ako gumawa ng affidavit at hindi rin ako pumirma ng kung anuman para daw linisan ng aking pangalan. So, yun pa naman yung mga anyo ng harassment na naranasan. Ayun po. Darang na po tayo sa part 4 po natin. Yung mga naging epekto po ng online harassment sa inyo bilang journalist. Una po is yung work performance po. Nawalan ka na po ba ng
motivation sa pagtrabaho sa tuwing na may natatanggap kang harassment and threats online? Mhm. Una, bago naman namin pinasok ang pagbibigay oras at panahon, no, dito sa Radyo Sagada, ay aware naman kami kung ano ang vision mission, kung ano yung mga kadahilanan bakit na itayo itong radio station na to. So with that, we know the possibilities ng ganito klaseng mga harassments. Kahit pa man, may mga pagkakataon na yung naunang station manager mula sa before me ay gusto niyang i-tone down, no? Meron siyang call na i-tone down namin ang aming mga broadcasts. Ay ako personally hindi. Hindi naman na-sway yung aking commitment na ipagpatuloy ang pag-broadcast ng mga issues and concerns, ng mga aksyon ng mga mamamayan na nahihirapan at saka na who are undergoing different kinds of human rights violations. Hindi rin ito naging hadlang para pag-ibayuin pa rin ang paglalabas ng mga discussions, ng balita, ng iba't iba pang mga forma ng information in relation to the struggles of the marginalized peoples. Hindi lang ng Cordillera o ng bayan namin, kundi pati sa Pilipinas at saka sa pandaigdigang kilusan din para sa freedom and better life. Sa tingin niyo po ba na nagagawa niyo po yung trabaho niyo ng maayos kahit na may harassment and threats kayo natatanggap? Maayos naman din nagagawa yung trabaho kasi putting in consideration lang na meron ganyang mga harassments, no? At nandiyan pa rin yung threats. Although of course bilang nasa broadcast, meron kang mas creative way, no? Hahanapin mo yung mas creative way, mas accepted na way para ang iyong mga mensahe ay natatanggap or at least naiintindihan ng malawak na listenership. Kasi yung target naman namin is yung mga nakikinig na? Hindi naman itong mga nasa, hindi naman yung state forces. So, we find ways na yung aming mga messages ay umaabot sa kanila at naiintindihan nila. Ayun po, nasabi niyo po na naghahanap po kayo ng paraan ng nagiging creative po kayo sa pagbibigay ng mensahe sa tao. Yung mga taktikang ginagamit sa panghaharas sa inyo, nakakadagdag ba ito na mas maging mahusay sa trabaho? 2 points, no? Una, nakaka-stress din siya, of course, no? Tapos syempre, alam naman natin na hindi lang naman yung mga individual dito sa radyo yung apektado, kundi nadadawit din naman yung kanilang mga mahal sa buhay. So definitely, nandiyan yung stress levels. Pero dun sa antas ng pag-i-improve ng aming delivery ng aming trabaho, ay definitely oo. Sa isang aspeto ay natutulak ka na hanapin nga yung ibang mga pamamaraan ng iyong pag-broadcast para magampanan yung iyong trabaho bilang isang journalist at broadcaster. Ayun po, nakakagambala ba, naging gambala ba yung mga threats na ito para magawa mo yung trabaho mo bilang boses ng masa? Oo, of course, no? So, nandiyan yan, realidad naman yan. Magagambala ka man o hindi, kailangan mo pa rin gawin yung trabaho mo at kailangan mo pa rin gawin yung commitment mo. Otherwise, kung hindi mo kakayanin, umalis ka na lang. Di ba? Kung total din lang naman ang ilalabas mo dyan sa broadcasts mo ay wala namang kwenta, sayang din naman yung pagkakataon na naririto itong stasyon na to at malinaw kung ano ang mga aspirasyon
kung ano ang sinisilbi ng stasyon, no? And for me, yun nga sabi ko kanina, we are very much aware kung ano ang purpose na nandito ang Radyo Sagada. At kung hindi namin kakayanin na tumapat dyan sa purpose na yan at hinihiling ng aming vision-mission statement ng Radyo Sagada, di umexit ka na lang. Hindi naman pwedeng magpatugtog ka na lang dyan ng mga burges na mga kanta for entertainment. Ayun po. Kenneth. Natatakot ka po ba na nagkatrabaho ka o mas nagiging mas matapang ka na mag-report para sa tao dahil sa mga banta na natatanggap po? Siyempre may mga pagkakataon din namang manghihina yung ano mo, ang tawag dito. Manghihina din naman yung loob mo, no? Pero yun nga, gaya ng hindi katulad ng ibang mga journalist kasi intensity ng harassments na nararamdaman ng Radyo Sagada. Nasabi niyo na po, nabanggit niyo na po kanina yung issue ng stress. Dadako na po tayo sa part ng mental health naman po. Masaya ka ba sa trabaho mo bilang mamamahayag sa isang alternative media outfit dito sa Pilipinas? Oo. Una, dahil hindi lahat nagagawa ang ganitong klaseng gawain at serbisyo sa mamamayan. Kaya kahit paano, ito'y nagbibigay din ng iba yung, what do you call this, happiness, no? At saka syempre, ito rin ay nagsisilbi na habang naririyan yung ating mga listeners, habang naririyan din yung kanilang mga feedback sa ating mga inilalabas sa stasyon, ay ito yung nagbibigay ng panibagong strength at para maharap itong mga pagsubok, no, ng dito sa radyo. Madaming stress factors kasi hindi lang din naman yung harassments na yan or possible harassments, kundi na patong-patong ng mga suliranin ang hinaharap ng radio station, especially it's a community radio station. We don't have big funding, gaya ng mga ibang regular media outfits na karaniwan nga, pinupondohan naman yan ng mga malalaking negosyante at saka ang marami dito, pag-aari ng gobyerno. Ito ay community radio. At gaya nga ng sabi ko, yan yung challenge na challenge to be truthful to the purposes of the community radio. Kasama na dyan yung mga iba't ibang problema ng funding, equipment, legalities, at iba pa. Ayun po, komportable po ba kayong i-share sa ibang tao na hindi nagtatrabaho sa media, na wala sa mundo ng media? O kahit sa pamilya niyo po, yung mga kwento po ninyo sa trabaho po ninyo? Oo, madalas naman namin kung sa pamilya at sa circles na aming mga nakakaugnay, ay naibabahagi naman natin ito. Radyo Sagada is also part of Asia Pacific Community Radio Broadcasters. So, napapag-usapan din itong mga bagay na to. Bahagi rin siya ng Indigenous Peoples Voices of Asia, no? Yung IVAN Network. Nagiging platform din yon para sa sharing ng mga karanasan ng mga broadcasters ng mga katutubo. Pero po sa part niyo po, outside po ng network ng yung mga walang kalap, hindi belong, hindi parte ng media po, kunwari, paano nyo po siya nakikikwento nyo po ba siya sa mga simpleng mga manggagawa, sa mga... Yes, nakikikwento naman, gusto ko yung papag-usapan. Pag ito'y lumalabas sa mga conversations, yes, hindi naman namin ikinukubli, no? Kung ano itong mga karanasan na to, ano yung aming mga agam-agam, ano yung mga subjective na mga na karamdaman namin at kaisipan. Pero hindi siya basta bino-volunteer ng mga information,
at inihahanapan ng dapat na lugar na ito ay mga nababanggit. Ayun po. Nakakaramdam po ba kayo ng depression dahil sa mga harassment na nararanasan mo? Paano mo ito minata? Ay, hindi. So, ayun po. Sa tingin niyo po, ano po yung mga maaaring gawin na mga media outlets para tulungan ang mental health mo sa tuwing nakakaranas ka ng mga harassment na nararanasan mo? Sige, in terms of the outfits, no? Una kasi we are not a regular outfit like other media, na? Kami ay isang community media, community radio, kung saan naman malakas pa rin yung mga katutubong praktika ng tulungan. So, yun yung isa, no? Naririyan yan dito sa community. At pangalawa, yung struktura naman ng radio, having local stakeholders, yung board of directors, at itong maliit na pamilya ng mga regular na mga volunteers ay madalas naman nag-uusap-usap at tinitignan kung ano yung mga dumadaan ng mga kalagayan ng mga community broadcasters. Mas matindi pa actually itong sa ngayon yung mga suliraning pang-ekonomiya, dalangan itong katatapos na COVID-19 na pandemya, at saka hindi rin naman kami nasasahuran. Kami ay nabibigyan lamang ng allowance kung meron, kung wala wala. Yon. So yun yung mga mas pinagtutulungan din namin. Ayun po. Sa safety and privacy naman po tayo. Nararamdaman niyo po bang safe magtrabaho bilang journalist? Dito sa amin, yes. Unlike other broadcasters and journalists sa ibang bahagi ng Cordillera at ng Pilipinas, na yung alternative media, I mean, state media doesn't have that problem. Although of course, itong sa karanasan ng SMNI at saka ABS-CBN, there's always a possibility. There's always a threat na they can always shut down. If they're able to do that to a big network, mas lalo pa sa amin na napakaliit naman naming community radio, wala kaming resources na hawak ng ABS-CBN o kaya resources na hawak ng SMNI, no? So, yun yung isang naririyan, hindi nawawalang threat, no? And syempre kung sa support ng mga networks, syempre depende na kasi yan dyan sa nagmamayari at nagko-control ng network, no? Sino yun, ma? Unlike ABS-CBN, mas supportive naman sila sa kanilang mga staff in the past. Other networks don't have that. Kasi wala, empleyado sila eh. Mainly, commerce naman yung purpose na naririyan yung mga yan on air or on print. At syempre, yung loyalties nila nandoon sa mga economic supporters nila. That is something that we don't have. Hindi tali ang aming mga kamay sa mga big corporations na nagsusupport sa amin. Ano po, bakit sa tingin mo hindi pa rin ligtas magtrabaho bilang journalist? Hindi naman naiiba ang kalagayan ng mga journalist sa malawak na bilang ng mga mamamayang Pilipino di ba? Na always, because the structures of power do not really want us to develop. Hindi naman tayo talaga sa election lang naman nila tayo binibigyan pansin eh. Di ba? Tapos after that, ano na lang tayo, we are subjects for exploitation and harassment. So, kung sa usapin ng kaligtasan, hindi tayo naiiba.
ang mga journalists at broadcasters ay hindi naiiba sa malaking bilang ng mga Pilipino dahil nga yung existing na system of governance ay labiriyan para i-maintain na sila pa rin ang in power. Ayun po. Paki-enumerate po yung mga pagkakataon na yung mga harassment na naranasan nyo po ay nalagay sa panganib yung kaligtasan nyo po. Every time naman they come up with posts, no, on Facebook linking you to the CPP, NPA, you are always at risk. Kasi nga, meron din namang mga like-minded people gaya nila, no, na yung tropa ba nila na pwede ka ilagay sa panganib, ikaw o yung pamilya mo. So, naririyan naman yung threat, always. Nararamdaman niyo po ba na hindi ka naligtas bilang mga mahayag sa mga ganong threats? Hindi naman yung ganyang extent na meron kang fear na you are unsafe. Pero it doesn't mean that you put it in consideration. Bahagi sana ng isang alternatibong journalist dito sa Pilipinas yung pagbibigay pansin talaga sa iyong seguridad. So you should be aware of that and take necessary steps na iwasan naman na hindi mo naman nilalagay ang sarili mo sa mga vulnerableng kalagayan. Naka-apekto po ba yung online harassment sa personal life niyo po sa labas ng trabaho niyo bilang journalist tulad ng sa pamilya, mga kaibigan at mga pang-araw-araw na gawa? Sa akin hindi naman kasi una alam naman ng pamilya ko kung saan din ako naninindigan, no, sa lipunan. So naintindihan naman nila yan, tanggap naman nila yan, at sinusuportahan. Bakit nalagay sa kapahamakan yung kaligtasan yung bilang journalist, yung ng online harassment? I think it's a general thing that anybody who is not of the same thinking as the people in power are subject to this kind of treatment, di ba? Maging journalist ka man, maging isang teacher o basta your opinions are contrary to people in power, talagang makakaramdam ka ng ganyang klaseng mga harassment. Ayun po, paano niyo po pinoprotektahan yung sarili niyo po para maging ligtas yung personal at professional niyo pong buhay? Una, yung mga kilos mo, yung oras, no? Hindi ka, as much as possible, hindi ka naman naglalabas ng unnecessarily, no? Lalo na sa gabi o kaya madaling araw. You're always aware, of course, of your rights as a journalist. Dala mo ang iyong mga legal documents in case they would accost you, no? And sa amin kasi dito sa Radyo Sagada, ang mga state forces are also part of the stakeholders. So, welcome naman sila dito. Nakikita naman nila kung ano yung itsura ng aming stasyon. Wala naman kaming mga ikinukubli diyang mga kung ano-anong mga gamit, di ba? Kahit ba makalugugin nila dyan, puro silang computer mahanap nila. Yung ganyan. There is openness. We try to be as, what do you call this, I cannot get the exact term. Bukas naman, no? Bukas naman yung programming ng Radyo Sagada. Transparent, yes. We are transparent about our advocacies and all of that. So, ganyan, siguro yung pinaka-safety net namin yung pagtanggap at suporta ng mga mamamayan dito sa Sagada kung ano ang Radyo Sagada.
Dahil bahagi naman sila ng Radyo Sagada. Ayan. Dako naman po tayo sa huling part, yung tungkol naman po sa inyong privacy. Kapag wala po kayo sa trabaho, ano po yung mga ginagawa nyo sa mga libreng oras po? Mga gawaing bahay, community support also. May mga iba't ibang activity na pwedeng gawin dito sa community. Lalo na sa sports na pinasok ng mga anak ko, sa music also, no? I help organize activities for the youth, no? And then, ano pa ba? Minsan, nag-garden pag may oras. Ganyan. Hanap buhay, meron kaming maliit na homestay kung saan ito naman pinapanggalingan mainly ng aming pang-economic na pangangailangan. Ibig sabihin po ba na na-enjoy nyo pa po yung inyong private life? Ganun po ba? Oo naman, yes. Bilang isang journalist, ano pong ibig sabihin ng privacy para sa inyo? Hindi ko naisip ang privacy. Privacy. Yeah, actually I am hindi rin ako mahilig na nagpo-post diyan sa Facebook, no? Unless it is business. Yung mga bagay hinggil sa pamilya ay nananatili sa pamilya. Yan. Privacy in terms of pwede kong gawin yung mga ibang bagay na gusto kong gawin na walang nakikialam at walang nagsusubaybay. No? Dahil ang mga ito naman ay hindi naman humahadlang din sa mga karapatan at saka development ng ibang tao. Ngayon, kung itong mga action ko ay sablay sa pangkabuoang development o kaya kalagayan ng community, ay pwede nilang i-invade ang aking privacy at basagin ang anumang pinagagawa ko. Kasi my private affairs are no longer simply mine, kundi ito ay nakakagambala sa kalagayan at kaligtasan ng ibang mga tao. Ayan po. Ano naman po? It's actually private kasi it's a very small town. Alam mo yon, small town, yung ulam mo, alam ng kapitbahay mo, lahat ng kilos mo, alam ng mga ng mga lokal. Kasi ang liit-liit talaga ng town natin. Mostly people are related to each other. Kaya machismax yung mga tao dito. Ganyan. Kaya hirap din, no? In terms of privacy. Ano po yung naghihiwalay sa public life nyo po bilang journalist at sa private life nyo po bilang isang individual? Hindi ko alam. Paano nga ba? Ano yung naghihiwalay? Lahat naman magkaugnay. Hindi. Ano yung mga bagay na sa akin lang, yung sa amin lang. Siyempre, yung family matters, no? Family concerns are definitely not something to be broadcast. No? Yun lang naman. Kung sa akin, yun lang. At saka yung mga kapamilya ko, kung ano yung ginagawa nila na para sa sarili nila, wala nang pakialam ng sino man dyan. Basta nga, hindi ito contrary dun sa mga karapatan din naman ng ibang mga tao. Ayan po, matapos nyo po yung sa mga napag-usapan po natin, mga na-receive nyo pong harassments and threats, naapektuhan po ba nito yung inyong privacy? Oh yes, kasi nga in terms of surveillance, no? They send people, sometimes people we know to na manmanan kami. Minsan sinasabi naman ng mga taong ito sa amin dahil nga magkakakilala din lang naman kami. Ganyan, no? Kaya yung medyo madalas na pagdaan ng mga pulis sa establishment ng business namin. Ganyan, pero nakakainis.
Pero it's something naman that we can handle so far. Yung mga nabanggit niyo po, paano po ito naka-apekto sa inyo? Oo. Ang ako yung worry ko kasi yung mga bata kasi may mga teenage children ako na bagamat nabibigyan naman namin sila ng tawag dito ng information, ito yung mga dapat ninyong gawin o hindi nyo dapat gawin. Hindi pwedeng mag-divulge ng kung anong information pag may nagtatanong na hindi nyo naman kilala. Siyempre ako natatakot ako para sa kanila kasi minsan naman hindi naman nagdi-discriminate no? Even if it's kung ako yung problema nila minsan hindi naman sa karanasan ng ibang mga journalist ay nadadamay yung kanilang mga kapamilya. So yun, yung surveillance is really irritating. Kasi minsan kahit may private affairs kami sa bahay, may gathering na private bigla na lang darating tong mga pulis na dadaan or basta ganyan, nakakainis lang. It's more annoying, no? Than scary. Ayun po, kailan mo po siya na-realize na na-invade na yung privacy? As a journalist, may mga overlaps kasi ako matagal din naman akong activist, no? As a student, I have been but as a journalist, so I cannot really say the distinction as to why they're doing this. Me being a journalist and a broadcaster, or simply because I am Gwen na for them noon pang nasa high college ako meron ng tatak sa aking mukha. Ito na po yung last question po. Paano po nabago na ang online harassment yung pagprotekta mo sa inyo pong privacy? Yan yung isang question siguro na kailangang bigyan pansin, no? Even for us, itong cyber safety. Una, wala naman kaming maayos na training as a small community radio in terms of cyber security. So, yun yung kailangan namin bigyan pansin in terms of protecting our private lives, ourselves also online. Although ako, magamit naman ako ng VPN, pero malay mo, di ba? Gagaling nila di ba? Ayun po. Ralph, may gusto kang idagdag na question? Wala naman na po. Ayan. Thank you po. Thank you so Maraming much. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa imbitasyon na pagpapanayam po sa inyo. Ayun po, ako may gusto po kayo malaman regarding sa aming TV. Pwede nyo pa rin po akong message sa Facebook po. And ayun po. Thank you po ulit na maraming. At saka last po, pwede po ba tayong mag-picture tayo for documentation? Sige po. Okay. 1, 2, 3. Bigla po. Okay na? Thank you po. Opo. Thank you so much Ayun. po. Sabi ko nga sa inyo yung intensity, it's not, like, yung ibang mga journalists sa sentro. Kasi, malamang dahil nga yung relatively peaceful ang community ngayon, wala silang mga hinaharap na mga malalaking mga issue na pwede naming binibigyan diin. Mas pang... Yun din po yung gusto namin malaman dahil iba-iba nga po yung population, yung pagdating sa klase na community na siniservan nila. May mga ganun pong bagay. So, malaking tulong pa rin po yung input nyo po from Radyo Sagada. Ayun po. Okay.
Sige. Ah, Get in touch with Simbay, si Loding, doon sa radyo number, yung 0699124. Bale, Yeah, kasi nandito siya. Pero most probably, mas magandang after lunch after ang pag-contact sa kanya, oo. Ang mornings kasi talagang toxic. At least afternoon, wala masyadong mga programs, kundi music. i-try po natin i-set po. Okay. Po. Thank you po. Thank you po. Welcome. Good luck sa thesis nyo. Salamat po. Sige.